Sa video ito, tuturo ko sa inyo kung paano kumuha ng transaction number sa inyong SSS online account para sa pag-open ng RCBC Discartech para makakuha ng My SSS card. Kaya tara, samahan niyo ako at panoorin natin ang video na to. Pero bago yan, sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, kayo na ang bahala. So para saan nga ba ang transaction number na ito? So ito yung gagamitin ninyo para makakuha or maka-open kayo ng bank account through RCBC Discartech. Kasi ito ang ilalagay ninyo para malink yung account ninyo sa SSS papunta sa RCBC Discartech. So panoorin nyo ng buong video na to para malaman ninyo or kung qualified ba kayo makakuha ng transaction number or i-upgrade ninyo ang inyong UMID Pay card into My SSS card. So, unang gagawin natin, punta lang tayo sa mga search engine na ginagamit natin, kagaya sa akin Google Chrome, at pagkatapos i-type lang natin ang sss.gov.ph. At pagkatapos may makikita tayong ganito, so i-click lang natin itong create a my.sss account or login. At pagkatapos dito, i-click lang natin itong login. And then dito, ilagay nyo na lang po yung user ID and password ninyo. By the way guys, kung wala pa kayong nagawang user ID and password, may video po akong ilalagay sa description box, panoorin nyo na lang po para makagawa na kayo ng user ID and password. So kung nalagay nyo na, i-click nyo na lang po itong sign in. And then may makikita kayong ganito, i-click nyo na lang po itong get pin. And then magte-text po si SSS ng OTP sa inyo. So yung OTP na marireceive niyo, ilagay nyo na lang po dito. At kung nalagay nyo na, pwede nyo na pong i-click itong login. And then makakapasok na kayo sa inyong SSS online account. So may makikita kayong data privacy notice dito. Scroll down nyo na lang po yan. At dito sa baba, i-click nyo na lang po itong I agree. At mapupunta na tayo sa homepage ng ating SSS online account. At dahil sa gusto nating mag-apply ng My SSS card, so i-click lang natin itong tatlong linya dito sa taas. At may makikita tayong ganito. So dito i-click lang natin itong services. At pagkatapos hanapin lang natin itong My SSS card. So ito pong My Square. At pagkatapos kung may makikita kayong ganito na rejected yung pag-a-apply ninyo ng My SSS card kasi meron kayong active na UMID Pay card. So hindi kayo pwedeng maka-avail ng My SSS card. So kung gusto niyo makakuha ng My SSS card pero meron kayong active na UMID Pay card, pwede niyo pong ipa-close yung UMID Pay card niyo, tawagan niyo po yung Union Bank para makapag-apply kayo ng My SSS card. Pero advice ko sa inyo, kung meron na kayong UMID Pay card, wag na kayong kumuha ng My SSS card kasi parehas lang din naman. Kung meron kayong UMID Pay card, doon ihulog yung pera na makukuha niyo kay SSS. Tapos sa My SSS card, doon din ihulog ni SSS yung makukuha ninyo sa kanya. Pero kung gusto niyo talagang palitan yung UMID Pay card ninyo into My SSS card, tawagan niyo po muna yung bangko na Union Bank para ipa-close yung account ninyo. Pero kung pagka-click ninyo ng My SSS card at ganito yung makikita ninyo, may nakalagay na contact and address information, pwede nyong i-update yan. I-check nyo pong maigi kung tama pa ba yung mailing address niyo at yung mobile number and email address. So kung hindi na updated guys, pwede nyo i-click itong update tapos i-edit nyo kung ano yung gusto nyong ipa-update. Pero kung okay naman yan lahat at wala namang problema, i-click nyo na lang po itong proceed. At pagkatapos mapupunta na kayo dito sa step 2. So dito basahin nyo na lang po lahat yan. At dito sa baba, kung okay na kayo, i-click nyo na lang po itong box katabi ng I hereby acknowledge para ma-checkan. At kung may check na yan, pwede nyo na pong maklik itong I consent and submit. So i-click nyo na lang po ito. And then may makikita po kayong ganito na member.sss.gov.ph wants to use your camera. So dito pwede nyo pong i-click itong allow while visiting the site or allow this time. Basta huwag nyong i-click itong never allow. Kasi hindi kayo makaka-proceed kung never allow yung i-click ninyo. So pumili lang kayo dito, allow while visiting the site or allow this time. At pagkatapos may makikita kayong ganito, so mag-ready na kayo para sa pag-take ng selfie for verification. So make sure lang na nasa maliwanag kayong area. So kung ready na kayo, pwede nyo nang i-click dito sa baba yung start liveness.
And then may makikita kayong bilog dito. So ipasok nyo lang yung buong mukha ninyo dyan. Then iti-take na nila yung picture para ma-verify na ikaw talaga yung nagbukas ng inyong SSS online account. And then kung okay na, may makikita kayong ganito na successful yung liveness verification ninyo. So pwede nyo nang i-click itong proceed. At pagkatapos mapupunta na tayo dito sa step 3. And then may makikita kayong sample dito ng My SSS card. So ganito yung itsura ng My SSS card kung darating na sa inyo. So dito i-double check nyo na lang po kung may bilog ba na ganito yung Rizal Commercial Banking Corporation or RCBC ninyo. Kasi kung wala pa, i-click nyo na lang para magkaroon ng bilog at yun yung isi-select ninyo. Dahil wala naman tayong ibang bangko na pwedeng pagpilian kundi itong RCBC lang, so pwede na tayong mag-proceed dito. I-click lang natin itong Confirm Selected Bank. And then may makikita kayong ganito na once successfully na ma-open daw yung My SSS card na galing kay RCBC, ay automatic nang makikita nyo yan sa SSS disbursement account ninyo. At kung sakali daw na maglo-loan kayo or may mga benefits kayong gustong applyan, or kung kayo ay may current na tinatanggap na pension, or may mga refunds kayo na matatanggap, automatic pong makikredit sa inyong My SSS card yung pera. For example, active na yung My SSS card ninyo, pero ayaw nyo nang gamitin ito, gusto nyo mag-transfer ng ibang bangko, pwede nyo pong ipa-terminate itong My SSS card account ninyo, tapos mag-enroll kayo ng bagong bank account sa inyong SSS disbursement account enrollment module. Pero advice ko sa inyo, kung active na yung My SSS card account ninyo, wag na kayong magpalit ng ibang disbursement account. Ito na lang yung gagamitin ninyo. At kung okay naman kayo dito, i-click nyo na po itong proceed. And then mapupunta na tayo dito sa step 4, which is yung data sharing consent and undertaking. So basahin nyo na lang po lahat yan, then scroll down ninyo. Then dito sa pinakababa, may makikita kayong box. So may 3 box dyan, kasali na itong certification. So i-click nyo na lang po itong 3 box. Itong may mga square guys, ipang-click nyo yan para ma-checkan. At kung may check na lahat, ibig sabihin agree kayo sa lahat ng mga nandyan. So dapat basahin nyo po talaga lahat. So kung okay na at may check na lahat, pwede nyo na pong i-click itong confirm and submit dito sa baba. At pagkatapos makikita nyo na po dito yung transaction number. So ito na po yung sinasabi ko sa inyo na pwede ninyong makuha para malink yung SSS account niyo papunta sa RCBC Discartech. So mas maganda screenshot or i-copy nyo na lang po itong transaction number na nandito. So kagaya niyan, ito yung PCMW ganyan. So may nagtanong sa video ko dati kung kasali ba daw yung mga letra. So ang sagot yan, kasali po. Yung sa akin nasa 20 characters po ang nandito. Pero depende na kung ilang characters yung nandyan. Basta simula dito sa transaction number, i-copy nyo na po lahat yan. So ito na po yung gagamitin ninyo once mag-register kayo sa RCBC Discartech. So malilink na po yung account niyo papunta sa RCBC at yun na po yung pagbabasihan nila. So itong transaction number at yung SSS number yung ilalagay ninyo doon para malink. And may video na rin po akong ginawa kung paano mag-open ng bank account through RCBC Discartech and paano i-link yung SSS account ninyo. At kung okay na, i-click nyo na lang po itong done. At pagkatapos may makikita kayong ganito, so nandito ulit yung transaction number ninyo. So para daw makapag-open kayo ng RCBC Discartech na account at malink yung SSS account niyo, pwede po kayong pumunta sa pinakamalapit na RCBC na branch sa inyong lugar. Or kung hindi kayo makakapunta, pwede naman kayong mag-open through online. At may video na po kong ginawa yan kahapon kung paano mag-open ng RCBC Discartech na account through online. So ilalagay ko na lang po yung link sa description box para madali nyo pong makita. And by the way guys, magkatulad lang pala tong transaction number na nandito at sa transaction number na pinakita ko sa inyo kanina, magkatulad lang po yan. Pero pwede nyo lang i-double check. At mga ilang minuto lang, may marireceive din kayong email na kagaya nito. So nandito ulit yung transaction number na galing kay SSS. So magkatulad lang po itong transaction number na ito sa naunang dalawa na transaction number.
Pero take note, pwede nyo pa rin i-check yan para hindi talaga magkamali sa pag-link doon. So ganun na kadali at meron na kayong transaction number, so pwede na kayo mag-proceed sa pag-open ng RCBC Discartec na account.